Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Alam po ninyo, ang isang special na panambahan ay nangangailangan ng special na tagapagsalita. Nais ko hong ipakilala ang ating magsasalita sa ating harapan sa umagang ito. Mula nung una pa po hanggang ngayon, siya po ay talagang nakasuporta na sa JIL Church. Hindi ho matawaran ang kanyang paglilingkod pagdating po sa pagsuporta sa different ministries sa JIL Church. Sa katunayan ho niyan, mabanggit ko lang na ang ating Jesus the Healer magazine ay isa po siya sa kauna-unahang nag-champion doon. At iba pang mga special writings. Ngayon po, sa Philippines for Jesus Movement, ay kasama po siya ng leadership ni Brother Eddie at ng ating mga kasamahan. Tumutulong po sa mga programs and activities. At sa katunayan po niyan, siya ay Secretary General of Philippines for Jesus Movement. Para po sa Lord, may mga sikreto o pasimple na ginagawa ang ating tagapagsalita na pagtulong sa mga maliliit na churches sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi ho siguro niya magugustuhan na nabanggit ko pa yon, pero iyon ho ay remarkable na ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Nakakapagpala. Siya po ay Senior Pastor of Horizon Church and Ministries. Pagdating ho sa spirit, pagdating ho sa puso, sa kaibuturan ng kanyang damdamin, ang JIL po ay talagang nasa kaloob-looban ng kanyang damdamin. Nakakapagpala ang kanyang buhay at dito din ho sa Prayer Garden, pag nauwi siya ng Pilipinas, from Singapore, ay kasama natin siyang sumasamba. Without much ado, let's all welcome, bigyan ho natin ang JIL Prayer Garden. God bless you. Welcome ang atin pong pastora sa umagang ito, Pastora Nordilica Dechi Nonan Mercado. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ni Ate Dechi, Pastora Dechi. Sa araw po nito ay pag-aaralan natin ang atin pong isang mensahe po na pinamagatan ko pong Just as He Said. Sa Tagalog po, katulad ng sinabi niya or gaya ng sinabi niya. And if you have your Bibles with you, please turn with me to the book of Matthew chapter 28. Ang sabi po ng Matthew 28 verses 1 to 6, after the Sabbath, as the first light of the new week dawned, Mary Magdalene and the other Mary came to keep vigil at the tomb, referring to the tomb of Jesus.
Suddenly, the earth reeled and rocked under their feet as God's angel came down from heaven, came right up to where they were standing. He rolled back the stone and then sat on it. Shafts of lightning blazed from him. His garments shimmered snow white. The guards at the tomb were scared to death. They were so frightened they couldn't move. The angel spoke to the women. There is nothing to fear here. I know you're looking for Jesus, the one they nailed to the cross. He is not here. He was raised just as he said. Come and look at the place where he was placed. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya ko po ito naisip, ito pong revelation na ito sa akin, na itong just as he said, na sinabi ng anghel. Kasi po, sa napakaraming anggulo ng mga kwento patungkol sa passion of Jesus, kadalasan po ang emphasis, syempre, nandoon sa resurrection, nandoon sa pagkakapako sa krus. Subalit ito pong little particular thing na sinabi ng anghel, it really struck me. Kasi po, minsan sa buhay ko, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng pangyayari sa aking panganay na anak. Siya po ay lieutenant sa army ng Singapore. Siya po ay Singaporean. At pagkagaling po nila ng jungles of Brunei, they went for training. Binitawan po sila sa gitna ng magulong jungle. Ang dala lang po nila, food na pwedeng ubusin sa loob ng 2 araw, but they were supposed to be there inside that jungle for 9 days. Wala silang ibang pagkain kundi yun. Tinuruan silang kumain ng mga dahon, mga halaman na hindi nila kilala. Sa madaling salita po, 9 days ng pahirap. At nang umuwi ang anak ko, dengue ang inabot. Ang anak ko po ay meron pong G6PD deficiency. Hindi ko po masyadong ma-explain yan kasi kahit nag-research ako, ang natuklasan ko lang, it is something about the blood na may kulang sa iyong dugo. So kung ikaw po ay nagka-dengue at bumababa ang iyong blood platelets at meron kang G6PD deficiency, double whammy po ang iyong abot. Hindi po ako mapakali. Pababa ang platelet niya. Nasa ospital siya. Panay ang text ko kay Kuya Ed, Ate Dory, Brother Eddie, Sister Dory, please help us pray. Kasi po, hindi na po, iba na ang kulay ng kanyang katawan dahil wala nang ang dugo, nagbi-bleed inside. And iba na ang kanyang mga kilos kasi siguro ang pakiramdam niya iba na. And then the Lord told me, Detchi, ano ang salita ko na pinanghahawakan mo ngayon? Ano ang sinabi ko? And then I started, of course, before that encounter, meron na akong mga panalangin, meron na akong mga sinasabi, binabalik sa Lord, Lord, I am putting you in remembrance, itong iyong pangakong ganito, ganyan, Isaiah 53, lahat na ng mga healing verses. Pero isang araw sinabihan ako ng Panginoon, okay, hanggang dyan ka lang, kausapin mo ang anak mo at itanong mo sa kanya, ano ang salita ko na pinanghahawakan niya? Born again po ang anak ko, nagsiserve sa church. But up to that very minute, hindi ko naisip na there will always be a time in our lives na hindi na si pastor ang dapat nating asahan. Hindi lang ang panalangin ng iba ang ating dapat asahan. There will always be a time when God will talk to you, speak into your heart, and ask you, ano ang salita ko na pinanghahawakan mo? Ano ang pangako ko na pinanghahawakan mo at inaangkin mo? Tayo po, napakabilis nating maniwala sa napapanood sa TV. Naniniwala tayo sa nababasa natin, naririnig sa radyo. At hindi natin yun kino-question. Hindi tayo nagtatanong. Hindi niyo po ba na itatanong? Bakit mas madali nating tanggapin ang mga mensahe na galing sa iba't ibang dako maliban sa Biblia? Dapat itanong natin yan dahil yan ay ploy o technique ng dyablo
na upang tayo ay hindi makapanampalataya sa salita ng Diyos. Akala natin malayo ang Diyos. Akala natin ang Panginoong Hesus ay hindi kayang abutin dahil may mga bagay na hinihintay natin hindi dumating. May mga bagay na pinaniniwalaan natin na hindi nangyari. Akala natin napakalayo ng Diyos. Pero gusto ko lang pong basahin yung isang phrase from the book of Ravi Zacharias, Has Christianity Failed You? Sabi niya, I think the reason we sometimes have the false sense that God is so far away is because that is where we have put Him. We have kept Him at a distance, and then when we are in need and we call on Him in prayer, we wonder where He is. But did you know He is exactly where we left Him? May mga tao daw na nagtataka, bakit napakalayo ng Diyos? Hindi ko maramdaman. Pag may kalamidad, nasaan ang Diyos? Pero pag walang kalamidad, bibigyan mo ng salita ng Diyos. Sasabihin pa sa'yo, wag mo na ako i-text, nakakaabala ka lang. Tayo po ba bilang mga JIL people na tinuturuan ng pananampalataya, naiisip ba natin that God is only as close as our whispered prayer? Na sa oras na ipipikit mo ang mata mo, tumawag ka sa pangalang Jesus, ikaw ay nagkakaroon ng kaligtasan. Dahil ang sabi ng Romans 10:13, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Nung nag-aral po tayo sa school, wala pong nag-challenge, Ma'am, bakit ang 1 plus 1 ay 2? Meron bang nagtanong? Siguro yung mga kabataan ngayon, kasi iba na yung talino nila. Pero sa henerasyon ko po, nung tinuro nila na ang square ay may 4 na sulok, wala po akong tinanong, tinanggap ko po yun. Ganun po ang information flow sa mundo. Hindi natin ito kinu-question. Hindi natin ito binibigyan ng extra thought. Ang tanong, ikaw, sino ang pinaniniwalaan mo? Nag-quote lang po ako ng 2 instances. Ang sabi ng World Wide Web or WWW, kapag nagsisearch kayo sa computer, sa internet, ito po ang World Wide Web. May mga nababasa tayo dyan na pag kinain natin ang certain gulay, lalakas tayo. Pag kumain tayo ng ampalaya, bababa ang sugar level. Pag kumain tayo ng guyabano, nadidetoxify tayo, etc., etc. Subalit may sinasabi din po ang Biblia na hindi natin dapat kalimutan. Anong sabi ng Psalm 91? Ang nanganganlong sa Panginoon, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, etc., etc. And verse 16 of Psalm 91, anong sabi doon? With long life will I satisfy you. Alam niyo po, marami pong sinasabi ang mundo na kabalintunaan, kabaligtaran sa sinasabi ng Biblia. Meron pang isang sekreto po sa Ephesians chapter 6 at ito po ay hindi lamang para sa mga kabataan. Kasi meron din pong mga kaedad ko na may mga magulang pa na hindi po sila magkasundo, hindi nila iginagalang. Hindi nila nirerespeto ang kanilang magulang. Alam niyo po ba, ang pagbibigay galang sa magulang, nagiging pagpapala. Dahil po, kayo rin po, kung magiging magulang kayo, mauunawaan nyo kung bakit ang Diyos ay may ganoong kautusan. Sa sobrang sakripisyo, sa sobrang hirap ng magulang, palagay ko, naramdaman ng Diyos Ama, lalo na siya po ay may bugtong na anak, kung ano ang ibig sabihin na ang anak at ang ama ay nagkakaisa. In fact po, doon sa John 17, if I may sidetrack, ang panalangin ng Panginoong Hesus, magkaisa tayo dahil sila ng Ama ay iisa. Alam niyo po, ang mga bata ngayon, kung hindi natin sila tuturuan na igalang ang kanilang mga magulang, useless po ang ating mga panalangin. Kaya po, kung mahal natin ang ating mga anak, gusto natin silang humaba ang buhay nila, at tayo rin bilang mga anak, igalang natin ang ating mga magulang.
Sabi ng mundo, unahin ang paghahanap buhay, unahin ang sarili, unahin ang pag-acquire ng mga riches. Iba naman ang sinasabi ng Biblia. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon, ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katuwiran, at lahat ng ating pangangailangan ay idaragdag niya. Ang akala ng iba, hindi po dapat paniwalaan ng Bible kasi ano na yan ancient na yan, hindi na yan applicable sa ngayon. But did you know na hanggang sa kasalukuyan, the Bible is the most superior sa lahat ng literary pieces. Ito po ang pinaka-superior pagdating po sa nilalaman at konteksto. Ito rin po ang pinaka-superior pagdating po sa mga ebidensya na nakikita natin sa mga nahuhukay na mga historical sites, lalo na sa Holy Land, sa Israel. Ito pong Biblia na ito na sinulat over a span of 1,400 to 1,800 years, na sinulat po ng more or less 40 authors. Nakakamangha. Ang 66 books of the Bible, 27 in the New Testament and 39 in the Old Testament, nakakamangha. Meron po silang central thought. Meron silang central theme. At tama at totoo ang sinabi ng Hebrews 4:12. The word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, bones and marrows. And it is a very good discerner of thoughts, intentions, and purposes. Praise God. Huwag natin pong i-underestimate ito pong salita ng Diyos. Katulad nung sinabi nung anghel, just as He said. Dahil ang Panginoong Hesus po, nung siya po'y nabuhay na muli, dito po sa eksena na ito sa Matthew 28, ito po ay meron na pong pangako. Kung babalikan natin ang Matthew 16, sinabi ng Panginoon na siya po ay magsasuffer, papatayin, at sa ikatlong araw ay mabubuhay na muli. Kung ang pinakamahirap na pangyayari, ang mabuhay na muli, ay nagawa ng Panginoon, hindi po mahirap sa Kanya na ibigay ang lahat ng bagay. Romans 8:32 says, kung hindi daw po ipinagkait ng Diyos Ama ng kalangitan ang Kanyang bugtong na anak, hindi kaya't higit at lalong kaya niyang ibigay lahat ng bagay. Kayo pong mga magulang dito, kung kaya niyong ibigay ang anak ninyo, meron pa ba kayong hindi pwedeng ibigay? Hello? Ako po, magulang. Kung kakayanin kong ipamigay ang anak ko, wala na pong gamit, bagay, ari-arian, na po pwede ko pang angkinin at ayaw ipagkaloob. Are you following me po? Amen? May kausap po ba ako? Hallelujah. If Jesus kept the hardest promise, that of rising again from the grave, He is more than able to keep all other promises. He is able to do as He says. Sa 4 Gospels po, Matthew, Mark, Luke, and John, makikita po natin ang 23 accounts of healings. Kasama na po doon ang pagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo, pagpapalayas ng demonyo, casting out of demons. At siyam na pagkakataon or okasyon na siya po ay nag-exercise ng kanyang kapangyarihan over nature. At merong 3 beses na siya'y bumuhay ng patay. Dito po sa mga pangyayaring ito, napatunayan natin na ang Panginoong Hesus ay walang limit sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi ng Luke 1:37, nothing is impossible with God. Now, doon po sa sinabi kong 23 instances of healing, gusto ko lang pong pasadahan ng mabilis. At least 13 instances kung saan ang Panginoong Hesus ay mayroong sinalita.
We're talking about what Jesus said. We're talking about what He promised. We're talking about the Word of God. The weapon of our warfare. The Word of God. Ito po ang sinasabi ng 2 Corinthians 10:4-5. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Ito po yung Word of God na siya nating sandata sa pamumuhay. Ito yung Word of God na siyang nagpapagaling sa atin. Dahil ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. At ang sabi po, and the Word was God. At sa verse 3, walang nabuo, walang na-create nang wala itong salita na ito. Ito pong salita na ito ay may creative power. Dahil ang sabi ng Genesis chapter 1, lahat ng bagay ay nangyari sa pamamagitan ng pagsalita lang ng Panginoon. So now, i-establish natin, this is a creative word. This is a powerful word. At itong word na ito, itong salita na ito ay para sa iyo. Sino ka man, nasaan ka man, nandun ka sa likod, nandito ka sa harapan, nanonood ka sa television, wala pong pagkakaiba. The Word of God is for you. Kung kaya mong manampalataya, kayang gumawa ng Panginoon. Mark 9:23, if you can believe, nothing is impossible if you can believe. Amen? And what is faith? Ano ba ang pananampalataya? Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not yet seen. Katibayan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Katibayan ng mga bagay na hindi mo pa nahihipo. Katibayan ng mga bagay na hindi mo pa naaamoy. Pero sa spiritual world, because you have faith, it is done. It is finished. It is done. Because God said, ang pananampalataya ang susi. Nothing is impossible. If you can believe, He can perform. Amen? Hallelujah. Gusto ko pong maunawaan natin na ang nababasa natin sa Biblia, hello? What we read in the Bible is not even everything that Jesus did. Because the Word of God says in John 21:25, kung lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus ay inilagay sa panulat, hindi kakasya ang buong mundo. Walang archive, walang library, walang bahay, walang building na po pwedeng mag-contain ng lahat ng panulat tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? So, let us i-train, turuan natin ang ating isip na tanggapin ito na itong Diyos na pinipreach dito sa prayer garden, itong Diyos na pinapakilala ng Jesus as Lord Church, ay isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Na kahit ano ang sitwasyon mo, kahit ano ang iyong kalagayan sa buhay, merong sagot sa salita ng Diyos. Hallelujah. Nag-focus po ako doon sa mga healing instances na kung saan ang Panginoon ay nagpagaling. Number 1 po, doon sa leper na tinanong siya, Lord, are you willing? If you are willing, sabi niya, you can make me clean. At ang sagot ng Panginoon, I am willing. Kung ikaw ay nakaupo sa upuan ngayon, nagtatanong ka, Lord, are you willing to give answer to my situation? Lord, ang lahi namin mahirap mula pa sa tatay ko, nanay ko, mula pa sa aking mga pinsan, sa aking mga ninuno. Lahat kami, puro mahirap, wala nang pag-asa. Are you willing to make us prosper? The word for you today is, yes, He is willing. Amen? Number 2, the centurion servant. Siya po, ito pong servant na ito ay hindi po, wala po sa harapan ng Panginoon. He was at home, elsewhere, at ang kanya pong amo na centurion ang naghingi ng pabor for his healing. At ang sabi po nitong centurion na ito, sabi niya, Lord, I am not worthy for you to come to my house, but just say the word. Say the word. Ano po ang sinabi ng Panginoong Jesus? Go your way. As you have believed, so let it be done to you. Kung meron kayong pangangailangan, matagal niyo nang naririnig, matagal niyo nang nalaman, balikan mo ang Biblia. Ask your neighbor, tanungin niyo po ang inyong kapitbahay, yung katabi niyo, binabalikan mo ba ang Biblia?
Tinatanong mo ba ang Diyos? In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. It is, tagtag na siya, gulag-gulanit na verse, because everybody's using it without not maybe understanding it. But today, kung ikaw ay may sitwasyon, at kung meron tayong bait sa ating mga sarili, balikan natin ang sinasabi ng Bible. Pag may pangangailangan, balikan natin ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa centurion, go your way as you have believed, let it be done for you. Pangatlo po na instance na gusto ko pong ipaalala sa atin, yung pong dalawang demon-possessed na ang umali, ang espiritong nasa kanila ay nagtanong pa, humingi ng permiso, Lord, pwede bang doon mo kami i-relocate sa mga porky pig? At ang sabi ng Panginoon, siguro, parang natawa siguro ang Lord sa kanilang choice. Kaya ang sinabi lang ng Lord ay medyo short. Sabi niya, go. Go. At ito po mga demon-possessed, sila po ay lumaya at ang espiritong nanggaling sa kanila po ay napunta doon sa mga porky pigs. Pang-apat po, paralytic person. Hindi lamang po siya pinagaling, siya po'y pinatawad. Ang sabi ng Panginoon, arise, take up your bed, and go. Arise, ibig sabihin, huwag ka nang manatili dyan sa kalagayan mo. There is hope in Jesus. There is new beginning in Jesus. Arise. Tumayo ka, lumaban ka. Magbago ka ng eksena. Ang panglima po, 2 blind men crying out, Son of David, have mercy on us. Tinanong sila ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? At ang sabi po nila, Opo, Panginoon, naniniwala po kami. Yan din po ang tanong sa inyo ng Panginoon ngayon. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ka makahanap. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kaya mo bang manampalataya na walang imposible sa Panginoon? Meron kang kamag-anak na may karamdaman, ang dami nyo nang nagastos, wala nang natira sa ipon. Ang tanong sa iyo ngayon, kaya mo bang manampalataya? Meron kang anak, ginawa mo na lahat. Pero kung magpasaway, walang word sa dictionary na kakaya o pwede na ilarawan kung gaano kasama. Nananalangin ka, nagtatanong ka, Panginoon, hindi mo ba ako dinidinig? The question to you today is, are you able to believe that God is able to do something in your situation? Two blind men crying out, Son of David, have mercy on us. Tinanong ng Panginoon at sila'y sumagot, Opo. Nawa tayo po sa pagtanong sa atin ang masasagot agad natin. Yes, Lord, I believe. At ang isasagot sa iyo ng Panginoon, according to your faith, ayon sa iyong pananampalataya, gagawin ng Diyos sa atin. Amen? Ang ika-anim po na instance kung saan gusto ko po magbigay attention tayo, yung pong Sabbath day healing ng taong ang kanyang kamay ay withered. Natuyo siya, walang buhay, at sa salita ng Panginoon, stretch out your hand. Gawin mo ang hindi mo dating nagagawa. At ang tao na yon ay naggumaling. Sa atin pong pamumuhay bilang Kristiyano, there will be instances in your life when God would ask you to do something that you usually would not be able to do. If you believe na ang Diyos ay Diyos ng himala, alam niyo po, mangyayari at mangyayari po yan. Amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Number 7 po, ito pong bata na hindi kayang pagalingin ng mga disipulo, inilapit siya ng kanyang ama. Ang sabi po ng Panginoon sa demon
Nirebuke lang po niya. Wala nang ibang hocus-pocus o ano pa. Nag-speak out lang ang Panginoon. Number 8 instance, si blind Bartimaeus, na napaka-famous sa ating lahat. Palagay ko po, kahit yung paminsan-minsan lang nakikinig, ay kilala si blind Bartimaeus. At alam natin ang kanyang istorya na sinabi ng Panginoon, go your way, your faith. Kaninong faith po? Kanino po? Your faith has made you whole. Ang deaf-mute, pinagaling ng Panginoon by speaking out, be opened. Hinawakan ng Panginoon, although meron siyang ginawang, nilagyan pa niya ng laway at hinipo ang dila noong deaf-mute, but he spoke, be opened, and the ears of that person and the tongue of that person nagsalita at nakapakinig. Isa pa po yung unclean spirit na nag-cast out ang Panginoon. Ang sabi lang po niya, simple lang, wala nang panggigigil, walang galit, sabi lang niya, come out of him. At lumaya po yung tao na inaalihan ng masamang espiritu. Sunod po yung babaeng bent over na meron po siyang spirit of infirmity for 18 years. 18 taon, nag-celebrate na ng debu ang sakit. Umabot na ng 18 years. Sa amin pa, sa salita namin sa Cebuano, naniguang na lang in town sa kalisod. I know there's no one here who speaks Cebuano other than myself, but pag sinabi mong naniguang na lang sa kalisod, parang wala nang patutunguhan. Hanggang ganun na lang. But lo and behold, Jesus came to her life and He spoke, "Woman, be loosed." And she was set free. Meron po ba kayong mga long-standing vices? Long-standing na mga problema? Mga matagal ng panahon na parang hindi natatanggal? Mga pangarap, mga panalangin, mga layunin na parang wala lang, stagnate, wala lang, walang kilos. Today, God is speaking in that situation. You will be loosed from that situation. You will be loosed from that bondage. And in the name of Jesus, mula sa araw na ito, you will never be the same again. You will never be the same again. You will never be the same again. I'm not promising you that. The Word of God says so. If you can believe, all things are possible sa iyo kung kaya mong manampalataya. And the 12th next instance po ay yung pong nobleman o yung ruler's son. Isa pong taong may posisyon. Ang kanya pong anak ay nagkasakit at siya po ay dumulog sa Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, again, go your way. Go your way. Your son lives. Mabubuhay ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Mabubuhay ang anak mo. At nalaman po nitong taong ito na ang kanyang anak ay gumaling sa oras na nagsalita ang Panginoon. Napakamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Huwag nating iniiwanan ang Biblia sa sulok ng bahay na kung saan mo iniwanan nung Sunday, doon mo na rin siya pupulutin sa susunod na Sunday. At kung ganyan man na nangyari dati na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, today is the first day for the rest of your life. Amen? Naniniwala po ba kayo, mga kabataan, I'm talking to you, hindi pa huli ang lahat. Sa mga kabataan po, ako po dating kabataan, walang pera, walang alam saan pupunta. Muntik na po akong maging pump girl, if not for the goodness of the Lord, na ginamit niya ang buhay ni Brother Eddie at Sister Dory na pinag-aral ako. If not for the goodness of the Lord, baka na-promote na ako ngayon, manager na ako ng gas station. Nakapag-aral ako, nakapag-MBA po ako, naka-abroad ako. Bakit? Dahil may nagpaaral sa akin ng kolehiyo. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay buhay. Amen. Hallelujah. Siya po ay Diyos na hindi maramot, hindi matipid.
Siya po'y Diyos na may iisang salita. Now, based on what we read, na mga instances, there are points I want you to keep in your heart. Number one, God always keeps His promise. When He says He will do it, He does it. Ang sabi ng 2 Corinthians 1:19-20, from the Living Bible po ito na version, Jesus Christ isn't one to say yes when He means no. He always does exactly what He says. He carries out and fulfills all of God's promises, no matter how many of them there are, and we have told everyone how faithful He is, giving glory to His name. God always keeps His promise, and when He says He will do it, He does it. Number two, God never takes back or changes His promise. When He says He will do it, He does not backtrack on it. Kapag may sinabi siya, hindi niya ito binabawi, hindi siya bumabaligtad. Hindi katulad ng mga ilang kakilala natin. Sabi nung nanligaw, mahal, ihahandog ko sa iyo ang mga bituin at ang mga whatever things there are sa konstelasyon. Lagi niyong naririnig ito, but I like telling this because it's true. After 2 years of marriage, nakakita nga si Inday ng mga bituin kasi nasuntok. Ang puso ng tao, pag inilagak mo sa kamay ng tao, mababasag. Pero kapag inilagak mo sa kamay ng Diyos, mabubuo, mamumunga, matututong magmahal, magpatawad, manalangin. Amen. Psalm 1:19-20, no, I will not break my covenant. I will not take back one word of what I said. God never takes back or changes His promise. When He says He will do it, He does not backtrack on it. No promise of God ever failed. No promise of God ever failed. When He says it, there is no failure in it. When He says it, there is no failure in it. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has ever failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Kapag ang Diyos ang nangako, hindi po ito magpi-fail. Next, God has no ability to be unreliable. Walang kakayahan ang Diyos na maging unreliable. Hindi kayang gawin ng Diyos ang magsinungaling at ang hindi maging katiwa-tiwala. Psalm 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Amen. God's word never changes. Hindi nagbabago. When He says it, a tag of permanence is on it. Ibig pong sabihin, permanente na yan. The Word of God is forever settled in heaven. Psalm 93:5, letter A, your decrees are very sure. Sigurado, kapag ang salita ng Diyos ang pinaninindigan mo, hindi ka na kailangan kumuha ng second opinion. Kaya po, as I close today, gusto ko lang pong magkaintindihan po tayo. Ang sabi po ng Hebrews 10:23, siya na nangako ay tapat. Ang Diyos na nakilala mo dito sa prayer garden, ang Diyos na nakilala mo sa pamamagitan ng Jesus is Lord Church, ay Diyos na tumutupad sa Kanyang salita. Ano man ang kalagayan mo ngayon, sino ka man, hindi po importante yan. Ang importante, meron ka bang pananampalataya sa salita ng Diyos? Meron ka bang pinanghahawakang salita ng Diyos na sukat na iharap mo sa pinakamalaki mong problema? Gawin mo yan dahil siya na nangako ay tapat. At ang sabi ng Romans 3:3, kung ako po ay tatagalugin ko po ito, ano naman kung merong mga hindi sumasampalataya? Ano naman ngayon kung ayaw nilang manampalataya? Hindi nila kayang baguhin ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng kakulangan nila ng pananampalataya. Kahit anong sabihin ng kapitbahay mo, kahit anong sabihin ng mahal mo sa buhay, may mga kamag-anak tayo, ayaw nilang tanggapin si Jesus.
Don't pay attention to them. Because in the end, God's word will prevail. And people will see that you have a mighty, living, powerful God with whom nothing is impossible. Amen. God is not a man that he should lie, nor is he a son of man that he should change his mind. Gusto ko pong magtapos sa kwento po ni Lazarus. Siyempre po, pinag-uusapan natin yung anghel na nag-appear kay Mary Magdalene at dun sa isang Maria, ang sabi niya, wala na rito ang Panginoong Jesus. Tulad ng sinabi niya. Tulad ng sinalita niya. Ang Panginoon po, bago po siya nabayubay sa krus, there was an incident in his life na ang isang kaibigan po niya ay namatay. Makikita niyo po ang kanyang kwento doon po sa John chapter 11, mula po sa verse 35 hanggang 45. Namatay po si Lazarus at ang sabi nung kanyang kapatid doon po sa verse 39, nung pumunta ang Panginoon doon sa lugar ni Lazarus, ang sabi ng kanyang kapatid, Panginoon, wag na po, dahil sinabi ni Jesus, take away the stone. Ang sabi ni Martha, Panginoon, wag na po. Kasi matagal na po siyang patay, 4 na araw na. Nangangamoy na po siya. Patay na po, wala nang pag-asa. 4 na araw, nangangamoy, stinking dead. Walang pag-asa, walang hope, wala na pong buhay. I'm talking to you. Do you have any situation na matagal ng bulok? Do you have any situation na matagal ng patay? Anong sabi ni Jesus? Lazarus, come forth. Yan ang kanyang binibitawan sa inyo sa araw na ito. Let your dead situation receive a word from Jesus today and let it resurrect to life once again. Patay na sitwasyon, wala nang pag-asa, binitawan mo na, ayaw mo nang balikan, hindi mo na pinapanalangin kasi sa pakiramdam mo, wala namang mangyayari. Araw-araw nagdo-dawn watch ka, linggo-linggo pinakauna ka dito, pinakahuling umalis. Ang panalangin mo gabi-gabi, sobra-sobra, pero parang walang nangyayari. I am telling you today, God is not a man that he should lie. Neither is he a son of man that he should change his mind. Ang pangako niya ay pawang oo at amen. Amen. Praise God. Do not believe the lies of the devil. Dahil ang kanyang apelido ay liar. At ang kanyang occupation ay lying. Walang ibang ginagawa, kundi manira, pumatay. He came to steal, to kill, and to destroy. Romans 10:17 says, faith comes from hearing and hearing. Ito pong hearing na ito ay synonymous po doon sa meditating, which means na kailangan nating banggitin, hindi lamang po pakinig, kundi inuusal, sinasabi. From the Hebrew root transliterated to English, daga, parang may halak, haga, which means to utter or to speak. Kumuha ka ngayon ng salita ng Diyos. Hanapin mo sa Biblia ang tugon sa pangangailangan mo. Ladies and gentlemen, the Word of God today is telling you, you have hope. May pag-asa pa sa Panginoon. Do not lose hope. Naghihintay ang Diyos na ikaw ay manindigan sa pananampalataya mo. Ang sabi ng Jeremiah 1:12, siya ay nagbabantay sa kanyang salita upang ito ay kanyang gawin. Hallelujah. Go back to your homes. After this, you will share the Word of God to people na may mga pangangailangan, kulang sa pag-asa. Listen to what you will tell them. Pakinggan mo ang sasabihin mo sa kanila at ikaw ang maunang matuto sa sasabihin mo sa kanila dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen?
Alam niyo po ba na habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, gumagaling ang mga cell sa katawan mo na may sakit? Hindi mo lang alam, mayroon ka palang sakit. Habang ang salita ng Diyos ay pinapakinggan mo, nagkakaroon ng creation, bagong cells, bagong magagandang bagay sa loob ng katawan mo. Dahil ang sabi ng John 6:63, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen? Praise God. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon kung tayo po ay nakatanggap ng salita at pangako mula sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Yung pinakamalakas po na palakpak sa Panginoon. Yung pong pinakamalakas na palakpak. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise God. Purihin po ang Panginoon. Napakadami po nating mga pangangailangan. Minsan, kulang na tayo sa salita. Alam niyo po, tayong lahat na nandito at maging kayo po na nanonood ng programang ito, hindi po namin kayo kilala. Hindi po namin abot ang inyo pong kinalalagyan physically. Pero hindi po kayo nakakalimutan ng Panginoon. And that is the reason why today you are watching this TV show. Because God hasn't forgotten about you. Hindi ka nakalimutan ng Panginoon. At tayo na nandito, walang isa man sa atin, bata ka man, high school, elementary, college, ikaw man ay may bahay na walang trabaho o nagtatrabaho sa opisina, you are special in the sight of God. And God knows you completely. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah. Praise God. Bago po ako mag-pray, can we sing this song? Praise Jesus. Di ka magbabago. Thank you, Jesus. Aking Panginoon, Ikaw pa rin noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. Sa habang panahon, Thank you, Jesus. Ikaw ay naroon, Diyos na mapagmahal, laging tumutugon. Di ka nagbabago, aking Panginoon, nananatili kang tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mong wagas, hindi kukupas, katapatan mo'y hindi Hallelujah. Hebrews 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nagawa niya ang mga himala nung kapanahunan ng mga apostles, early Christians, 23 instances of healings, 9 occasions when He showed His power over nature, 3 patay na binuhay. At ang sabi ng John 21:25, hindi lamang ito ang Kanyang ginawa. Sa oras na ito, kung naririnig mo ang boses na ito at ikaw ay mayroong sitwasyon, at kahit kayo po na mga nanonood sa programang ito, tandaan niyo po, nothing is impossible with God. Walang mahirap na bagay, walang imposible sa Panginoon. Dumulog po tayo sa Lord at hayaan natin na tayo mismo mabuo ang ating pananampalataya na lahat ng bagay ay kayang lutasin at kayang bigyan ng solusyon ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hayaan natin na ang ating sariling pananampalataya ang humipo sa puso ng Diyos. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Simbolo ng ating pagsuko, simbolo ng ating pagrespeto, paggalang, pagbibigay pugay sa Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. At sumunod po tayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Naniniwala ako, naniniwala ako, Diyos ka, Diyos ka, noon, ngayon, bukas, bukas, at magpakailanman. at magpakailanman. Ang aking panalangin Ang aking panalangin na ikaw ang pakialam na ikaw ang sa aking sitwasyon. sa aking sitwasyon.
sitwasyon. Inaamin ko, Inaamin wala akong magagawa. Wala akong Hiwalay magagawa. sa'yo. Hiwalay sa'yo. Sinubukan ko na Sinubukan lahat ko ng na paraan. lahat ng Walang paraan. nangyari. Walang nagawa. Walang Kaya sa nagawa. oras na ito, sa oras isinusuko ko sa iyo Sinusuko ko ang sa'yo aking buhay, ang aking ang buhay, aking mga pangarap, aking mga ang aking mga panalangin, ang aking mga layunin para sa aking sarili at para sa aking mga mahal sa buhay. para sa aking mga mahal Ikaw na sa ang maghari, Ikaw na ang maghari. ikaw na ang manguna Ikaw na ang sa buhay na ito. sa buhay na ito. Minsan pa, Minsan pa, itinatanghal kita tinatanghal bilang kita aking Diyos, bilang aking kinukumpisal Diyos, ng aking labi. ng aking labi. Jesus, Jesus, you are my Lord. You are my Lord. At pinapanampalatayanan At pinapanampalataya ng aking puso. ng aking Ikaw ay nabuhay Ikaw ay mula nabuhay sa mga patay. mula sa mga Binuhay ng Diyos Ama Binuhay ng mula Diyos sa mga Ama patay mula sa mga upang patay, ako upang ay ako magkaroon ay magkaroon buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Panginoon, Panginoon, mula ngayon, Mula ngayon, gamitin mo gamitin ang mo buhay na ito, ang buhay na ito, ang aking mga pangarap, ang aking mga talento, pangarap, talento, kakayahan. Ganon din gayon din ang aking mga mahal sa buhay. ang aking mga mahal. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat In Jesus' name. in Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. At kung kayo po na nanonood ngayon ay mayroong mga pangangailangan, hindi po natin kayang limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang isipin ng tao, hindi kayang ilarawan ng salita ng lahat ng diksyonaryo kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Pero ang sinabi niya, kung kaya mong manampalataya, kayang-kaya po niyang gawa ng solusyon ang inyong kalagayan. Let me pray for you. Heavenly Father, I thank you, Lord, for every viewer watching this TV show today. I pray in the mighty name of Jesus na dadalawin mo ang kanilang mga tahanan, Panginoon, in a great and mighty way today, in Jesus' name. At mula sa araw na ito, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iba yung pagpapalang hindi pa nila naranasan mula noon. At dumaloy, bumaha ang pagpapala na hindi na nila malalaman kung saan nila ito ilalagay. Salamat sa healings, salamat sa kagalingan mula sa lahat ng karamdaman. Salamat sa solusyon sa mga relasyon na sira na iyong binubuo ngayon. Salamat, Panginoon, sa financial provisions na sinabi mo, Panginoon, walang imposibleng sitwasyon kahit ang patay kayang buhayin. Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat-lahat sa amin sa araw na ito dahil alam namin, Diyos ka na mabuti at hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti. Marami pong salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Nagpapasalamat po ako kasi hindi po ako pinabayaan ni Lord. Pamilya ko po ngayong buong taon. Wala pong nagkasakit sa pamilya namin, tsaka pinaprovide po lahat ng pangangailangan ni Lord po. Wala na akong masasabi pang iba, kundi siya ang Diyos na totoo at tunay na totoo. Salamat sa Panginoon. Nirebuke niya yung puso ko na sabi nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang nabubuhay, dapat may pag-asa tayo sa Panginoon lamang, umasa. Kami po ay taos puso po nagpapasalamat sa Diyos dahil muli po nakasama ko po yung aking pamilya dahil ako po yung OFW. At nilaw po ng Diyos na aking ma-delay sapagkat sa ganitong pagkakataon ay napakaganda at napakainam na kami po ay makapulot ng banal na salita, ang kanyang buhay na salita. At napakapalad ko po dahil nakasama po ngayon ang aking pamilya at lalo sa po sa ganitong okasyon. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free fresh concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.